Joseph was a man who always did what was right, but he did not want to disgrace Mary publicly. So he made plans to break the engagement privately. So si Joseph gusto niya ipa-break ang kasal na kay Mary. Gusto niya i-disgrace si Mary, si Mary. And then, while he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit your wife. No, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. So, yung Holy Spirit daw na pinag-conceive na si Joseph ay natatakot dahil sa panaginip niya sa anghel ng isang Diyos. Anghel ng Diyos. Agad yan siya Part 2 na to. Okay? And then, she will have a son. And you will name him Jesus. Kapag may naanak na siya, papangalanan na nila ay Jesus Christ. Because he will save his people from their sins. Kasi, ililigtas niya ang mga tao na kapag may kasalanan na kabayaran doon sa kanila. Doon kay Jesus pala. Now, all this happened in order to make come true what the Lord had said through the prophet. Teacher, dito po ako. 23. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. Ang ibig sabihin ng name ni Emmanuel, God is with us. Then, so when Joseph woke up, he married Mary as the angel of the Lord had told him to. Nung magising si Joseph, napakasanak si Mary. At saka, bilang isang anghel ng isang Diyos, ang Diyos ay pinagsabi sa kanya na doon sa kanya sana. But he had no sexual relations with her before she gave birth to her son, and Joseph named him Jesus. Nung sana, yung asawa ni Mary na hindi siya talaga nagre-reklamo. But wala siyang sex, parang male, female, wala ganun. Na relasyon na pinanganak sa kanyang anak. Na si Joseph, pinangalanan siya na si Jesus. Visitors from the East, Middle East, Wild East, and then Southeast Asia. But Middle East talaga. Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was king. Soon afterward, some men who studied the stars came from the east to Jerusalem and asked, "Where is the baby born to be the king of the Jews? We saw his star when it came up in the east, and we have to come to worship him." Napanganak si Jesus doon sa bayan ng Bethlehem, doon malapit sa Judea, sa Israel. Dahil sa oras na maging
hari na si Herodes. Pero nung sa pagkatapos nun, maraming mga lalaki na dumagaw sa panganak ni Jesus Christ. Ang between, ang tala ay pumunta dun sa silangan. Doon sa Jerusalem talaga. At saka, pinagsabi ito. Saan ang sanggol na pinanganak na maging isang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang isang between niya doon sa langit. Doon malapit dun sa silangan. And then, andoon siya dun sa silangan. At kailangan ipagpuri natin siya. When King Herod heard about this, Matthew 2, he was very upset. Naggalit si King Herod. Kasi narinig ni King Herod na tungkol dun sa news, sa balitang ito na pinagbigay ng isang Diyos. Nagalit talaga at umiyak na umiyak. And so was everyone else in Jerusalem. At saka sa mga tao na taga-bayan ng Jerusalem, basta dun sa kapital talaga ng Israel. Yun yung kapital niya. Parang Ankara, parang Manila, ganun. Kapital talaga, ang pinakapagkapital talaga ng Israel. He called together all the chief priests and the teachers of the law and asked them, "Where will the Messiah be born?" At tinawag niya ang lahat ng mga boss na pare, na si father at saka mga guro doon sa law. At saka pinagtanong sila, saan ang sanggol na pinanganak? In the town of Bethlehem, in Judea, they answered, for this is what the prophet wrote. Bethlehem in the land of Judea, you are by no means the least of the leading cities of Judah, who will guide my people Israel. Sabi sa town ng Bethlehem, doon sa bayan ng Bethlehem, malapit doon sa Judea, nagsagot sila. Ang sabi, para sa mga propeta ngayon. At saka, pinagsulat ang mga propeta, ang sabi, sa bayan ng mga Bethlehem, doon, malapit sa Judea, Judah, ikaw ay pinagmamalaki ng walang masama. At least naman, doon sa pinag-reading niya. Doon sa city, doon sa syudad ng Judah. Sa mga syudad ng mga Judah. For from you will come a leader. So, pupunta sa'yo na maging ikaw isang leader sa puso mo na pinaggabayan ng mga tao na Israelita. Ibig sabihin, Israelites. So, Herod called the visitors from the east to a secret meeting and found out from them the exact time
the star had appeared. So, si Herodes, tinawag niya ang mga bisita mula dun sa silangan para may sikreto na pinagpag-uusapan nila tungkol kay Jesus at pinaghawak nila na parang dun sa eksaktong oras may taga na lumitaw doon sa langit. Yes, lumitaw talaga ang between. Then, he sent them to Bethlehem with his instructions, "Go and make a careful search for the child. And when you find him, let me know, so that I too may go and worship him." So, pinag-sent niya sa Bethlehem na may instructions. Pumunta at mag-ingat ka para paghanapin ng isang bata. At saka kapag hinanap mo siya, ayaan mo sa akin na ipag-alamin natin to. Na pupunta tayo doon sa pinagpanganak ni Jesus at saka ipupuri natin siya. At pray natin siya. Praise the Lord and Jesus. And so they left. On their way, they saw the same star that they had seen in the east. At saka pag alis nila, lumitaw ang between na bumaba sa langit. Ibig sabihin, banal na gabi doon sa Bethlehem na pinagkita nila doon sa silangan, doon sa taas. Then, nung nakita nila, nagsaya sila doon. Ang masaya ay andito sa puso mo. Tsaka pagka andoon na sila sa Bethlehem, ang mga three kings of that, Balthazar, Melchor, and Melchora. Sorry. And then, what joy was theirs? Anong masaya na andoon sa puso ng mga tatlong hari ng isang Israel? Over. Till it stopped over the place where the child was. Doon saan pinagmalaki at pinag-agagaan ang isang bata na si Jesus. Umiyak si Jesus. At doon, nung nakita nila ang bata na anak ni Mary, may regalo sila ng ginto. Alam mo naman. Yan yung pagdasal. Ibig sabihin, banal na Jesus, banal na Ama, banal na Espiritu Santo. Amen. Ganon.